Ang role model, Bao. Anong mga aral ang maibibigay sa atin ng kwento ni Nick Vujicic? Ang kuwento ni Nick Vujicic ay hindi lang kuwento tungkol sa isang taong ipinanganak na walang mga braso at pinti. Mas malalim doon ang kuwento niya. Kuwento ito tungkol sa pagtanggap, katatagan, pananampalataya, layunin, at kakayahan ng tao na bumangon kahit pakiramdam niya ay wala ng dahilan para magpatuloy. May aral mula sa kuwento ni Nick Vujicic. Kapag tinitingnan natin ang buhay ni Nick Vujicic, madaling isipin na ang pinakamalaking problema niya ay ang kawalan niya ng mga braso at binti. Pero kung pag-usapan natin ng mas malalim, hindi iyon ang pinakamalaking laban niya. Ang pinakamalaking laban niya ay ang tanong na minsan ay itinatanong din natin sa ating sarili. Bakit nangyari ito sa akin? Si Nick ay ipinanganak na may bihirang kondisyon na tinatawag na tetra amelia syndrome, kaya wala siyang mga braso at pinti. Bata pa lamang siya, nakaranas na siya ng matinding pangungutya, kalungkutan, at pakiramdam na naiiba siya sa ibang tao. Dumating pa siya sa puntong tinanong niya ang sarili kung mayroon pa bang saysay ang buhay niya. At dito nagsisimula ang unang malaking aral. 1. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. May mga bagay na hindi natin pinili. Hindi natin pinili kung saan tayo ipinanganak. Hindi natin pinili ang pamilya na ating kinalakihan. Hindi natin pinili ang lahat ng problemang darating sa atin. At minsan, may mga pangyayaring talagang hindi natin maintindihan. Pero may isang bagay tayong maaring piliin. Kung paano tayo tutugon. Hindi pinili ni Nick ang kondisyon ng kanyang katawan. Pero kalaunan, pinili niyang huwag hayaang iyon ang maging buong kahulugan ng kanyang buhay. Napakahalaga ng aral na ito. Dahil minsan, sobrang dami nating enerhiya na ginugugol sa pagtatanong. Bakit nangyari ito? Samantalang mas makapangyarihan minsan ang tanong na, ngayong nangyari na ito, ano ang maaari kong gawin? Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating itanggi ang sakit. Kailangan nating aminin kapag nasasaktan tayo. Kailangan nating umiyak kung kailangan nating umiyak. Pero pagkatapos nating maramdaman ang sakit, darating ang panahon na kailangan nating itanong, ano ang susunod kong hakbang? 2. Ang kapansanan ay hindi nangangahulugang wala ka ng kakayahan. Napakaraming pagkakataon na nilimitahan natin ang ating sarili dahil iniisip natin kung ano ang wala sa atin. Wala akong pera, wala akong koneksyon, wala akong sapat na edukasyon, wala akong talento, matanda na ako, hindi ako kasing galing ng iba. Pero ipinakita ni Nick na maaring napakalaki ng bagay na wala sa atin, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong maibibigay. Sa halip na buong buhay niyang tingnan ang kanyang mga limitasyon, natutunan niyang gamitin ang mayroon siya. Nagkaroon siya ng kakayahang magsalita, nagkaroon siya ng kuwento, nagkaroon siya ng tapang, nagkaroon siya ng pagkakataong makaapekto sa buhay ng ibang tao. At kalaunan, naging motivational speaker siya na nakapagbigay inspirasyon sa napakaraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya minsan, hindi ang tanong ay, ano ang wala sa akin? Mas magandang itanong, ano ang mayroon ako na maaari kong gamitin? 3. Hindi kailangang maging perpekto ang buhay bago ito maging makabuluhan. Isa ito sa pinakamalalim na aral mula sa kanyang kuwento. Minsan iniisip natin na magiging masaya lamang tayo kapag naayos na ang lahat. Kapag marami na tayong pera, kapag successful na tayo, kapag nahanap na natin ang tamang partner, kapag wala na tayong problema, kapag nakuha na natin ang gusto natin. Pero ang buhay ay hindi kailanman magiging perpekto. May problema pa rin, may kabiguan, may pagkawala, may rejection, may mga araw na hindi natin alam kung ano ang gagawin. Ang buhay ni Nick ay patunay na maaari kang magkaroon ng makabuluhang buhay kahit hindi perpekto ang iyong sitwasyon. Hindi niya hinintay na maging normal ang kanyang buhay bago siya magsimulang mabuhay. Nabuhay siya sa kung ano ang mayroon siya. At baka iyon din ang kailangan nating gawin. Huwag nating ipagpaliban ang buhay dahil lamang hindi pa ito katulad ng gusto natin. 4. Ang pagtanggap sa sarili ay simula ng pagbabago. May malaking pagkakaiba ang pagtanggap at pagsuko. Ang pagtanggap ay pagsasabi, ganito ang sitwasyon ko ngayon. Ang pagsuko ay, ganito na lang ako habang buhay. Hindi kailangang maging ganoon. Maari mong tanggapin ang iyong kasalukuyang kalagayan habang patuloy kang nagsisikap na baguhin ang iyong kinabukasan. At yun ang mahalagang punto. Hindi mo kailangang mahalin agad ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Pero kailangan mong matutunang sabihin, ito ang buhay na mayroon ako. Ano ang maaari kong gawin dito?
Dahil kapag tinanggap natin ang realidad, mas nakakapag-isip tayo ng malinaw. 5. Ang pinakamalaking tagumpay ay maaring ang pagbibigay ng pag-asa sa iba. Isang napakagandang bagay sa kuwento ni Nick ay hindi niya ginamit ang kanyang karanasan para lamang makakuha ng personal na tagumpay. Ginamit niya ito upang makatulong sa ibang tao. At dito natin makikita ang isang mahalagang prinsipyo. Ang sakit na pinagdaanan natin ay maaaring maging bahagi ng ating purpose. Hindi ibig sabihin na kailangan nating maging masaya sa lahat ng sakit na pinagdaanan natin. Pero maaari nating piliing gawing kapaki-pakinabang ang karanasang iyon. Kung nakaranas ka ng kabiguan, baka balang araw matulungan mo ang taong dumaraan sa parehong problema. Kung nakaranas ka ng pagkawala, baka maging mas maunawain ka sa ibang taong nagluksa. Kung nakaranas ka ng pagkakamali, baka ang natutunan mo ang maging gabay ng iba. Minsan, ang sugat na akala natin ay kahinaan ay maari palang maging bahagi ng ating lakas. 6. Huwag mong gawing sukatan ng halaga mo ang opinyon ng ibang tao. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ay ang panghuhusga ng ibang tao. May mga taong hindi ka maintindihan. May mga taong pagtatawanan ka. May mga taong sasabihin na hindi mo kaya. May mga taong makikita lamang ang iyong kahinaan. Pero hindi ibig sabihin na tama sila. Hindi mo kailangang maging katulad ng gusto ng lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa bawat taong nagdududa sa iyo. Ang mahalaga ay malaman mo kung sino ka at kung ano ang mahalaga sa iyo. Dahil kung ang buong self-worth mo ay nakasalalay sa opinyon ng ibang tao, magiging alipin ka ng kanilang mga salita. 7. Ang pag-asa ay hindi nangangahulugang wala kang problema. Minsan akala natin ang hopeful na tao ay yung taong walang problema. Hindi. Ang tunay na hopeful na tao ay yung taong nakikita ang problema, ngunit naniniwalang hindi doon nagtatapos ang kuwento. Yon ang napakahalagang pagkakaiba. Maari mong sabihin, mahina ako na yon. Pero maari mo ring idagdag, pero hindi ibig sabihin na mananatili akong mahina. Maari mong sabihin, bigo ako, pero hindi ibig sabihin, bigo na ako habang buhay. Ang isang chapter ng buhay mo ay hindi ang buong libro. 108. Maghanap ng dahilan para mabuhay, hindi lamang dahilan para mabuhay ng komportable. Isa sa pinakamalalim na aral mula sa buhay ni Nick ay ang kahalagahan ng purpose. Kapag may dahilan kang pinaniniwalaan, mas nagiging matatag ka sa harap ng problema. Hindi kailangang maging napakalaking purpose. Maari itong maging pamilya, maari itong maging paglilingkod, maari itong maging pagtulong sa isang tao, maaari itong maging paglikha, maari itong maging pagbabahagi ng iyong kuwento. Minsan, hindi natin kailangang baguhin ang buong mundo. Baka kailangan lang nating baguhin ang mundo ng isang tao. At kapag ginawa natin iyon araw-araw, unti-unting nagkakaroon ng kahulugan ang ating buhay. 9. Huwag mong hintaying mawala ang takot bago ka kumilos. Hindi nangangahulugan ang pagiging matapang na wala kang takot. Ang pagiging matapang ay ang paggawa ng tama kahit may takot. Maraming bagay ang hindi natin ginagawa dahil natakot tayong mabigo. Pero paano kung ang kabiguan ay hindi katapusan? Paano kung bahagi lamang ito ng proseso? Paano kung ang pinakamalaking pagkakamali natin ay hindi ang pagkabigo, kundi ang hindi pagsubok? Minsan kailangan nating kumilos habang may takot. Kailangan nating magsimula kahit hindi pa tayo handa. Kailangan nating subukan kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari. 10. Ang buhay mo ay maaring maging inspirasyon sa iba. At marahil ito ang pinakabuad ng kuwento ni Nick Vujicic. Hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong buhay para maging inspirasyon. Hindi mo kailangang maging milyonaryo. Hindi mo kailangang maging sikat. Hindi mo kailangang magkaroon ng extraordinary na talento. Minsan, sapat nang makita ng ibang tao na bumabangon ka. Kapag nakita ng isang anak na patuloy na lumalaban ang kanyang magulang, inspirasyon iyon. Kapag nakita ng isang kaibigan na bumabangon ka pagkatapos ng kabiguan, inspirasyon iyon. Kapag nakikita ng ibang tao na sa kabila ng problema ay pinipili mo pa ring maging mabuti, inspirasyon iyon. Hindi mo alam kung sino ang tahimik na kumukuha ng lakas mula sa paraan ng pamumuhay mo. Kaya kung ikaw ay dumadaan ngayon sa mahirap na yugto ng buhay, huwag mong isipin na wala kang silbi. Baka hindi mo pa nakikita ang epekto ng iyong buhay sa ibang tao. At kung may isang tanong na maaari nating iuwi mula sa kuwento ni Nick Vujicic, ito marahil iyon. Kung hindi ko kayang baguhin ang lahat ng nangyari sa akin, ano ang kaya kong gawin sa buhay na mayroon ako ngayon? Napakalaking tanong niyan. Dahil lahat tayo ay may bagay na wala. Pero lahat tayo ay may bagay na mayroon. May oras tayo, may isip tayo, may puso tayo, may karanasan tayo,
May kuwento tayo, may pagkakataon tayong gumawa ng kabutihan. At maaring hindi natin kayang baguhin ang buong mundo. Pero kaya nating baguhin ang isang araw ng isang tao, kaya nating magbigay ng pag-asa, kaya nating tumulong, kaya nating bumangon, kaya nating magsimula muli. Ang kuwento ni Nick Vujicic ay hindi nagsasabing wala kang problema. Ang sinasabi nito ay, kahit may problema ka, hindi ibig sabihin na wala ng halaga ang buhay mo. At marahil iyon ang mensaheng kailangan nating marinig paminsan-minsan. Dahil minsan, hindi naman talaga natin kailangan ng bagong buhay. Kailangan lang nating makita ang bagong kahulugan sa buhay na mayroon na tayo. At baka ang bagay na matagal nating itinuring na kahinaan ay hindi pala hadlang sa ating purpose. Baka bahagi pala iyon ng ating kuwento. Baka balang araw ang pinagdaanan nating sakit ang maging dahilan kung bakit may ibang taong hindi sumuko. At kapag nangyari iyon, maintindihan natin, hindi man naging madali ang buhay natin, hindi ibig sabihin na naging walang saysay ito. Dahil ang tunay na sukatan ng isang buhay ay hindi kung gaano ito naging perpekto, kundi kung gaano karaming buhay ang naantig, natulungan at nabigyan ng pag-asa dahil tayo ay nabuhay.